Mga nagbabagang balita ngayong araw, mainit na usapin na sa Kamara matapos bumaliktad ni Marikina Representative Sheila Kimbo at nilaglag si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga ulat, naglabas ng mga matitinding bayag si Kimbo laban kay Romualdez kaugnay ng ilang kontrobersyal na hakbangin ng liderato sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng malaking ingay at hati-hating opinyon mula sa iba't ibang mga mambabatas. Samantala, muling bumanat si Kong Benny Abante Jr. ng Maynila na nagsasabing may mas malalim pang mga isyong itinatago si Romualdez at ang kanyang kampo. Ayon kay Abante, hindi lamang umano ito sa pinang pamamalakad, kundi mayroon pang mas matitinding aligasyon na may kinalaman sa mga hindi kanais-nais na transaksyon. Tinawag niyang pagtatago ng baho ang mga ito na ngayon ay unti-unti nang nabubunyag dahil sa pagsisiwalat ng ilang mga kapwa mambabatas. Sa ngayon, pinaghahandaan ng mababang kapulungan ang posibilidad na mas matinding iringan sa pagitan ng mga miyembro nito. Inaabangan ang susunod na hakbang ni Speaker Romualdez at kung paano niya haharapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Patuloy natin tututukan ang mga bagong kaganapan sa Kongreso at yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ni Bishop. Sa sobrang arrogante ni Bishop, maraming nagalit. Eh, alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit yan, yari ka dyan, magre-research yan. Ha? Eh, marami tuloy yung naglabas ang picture niya. Isa-isayin natin yung picture niya na naglabasan para makita natin. No? Napaka-importante nito. Una-una sa lahat, ang pinakamalapit sa kanyang puson. Ha? Walang iba kung hindi ito. Ayan. Yan. Yung kanyang Louis Vuitton, yung LB, lumang bag, no, na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Grabe. Di ba? Di ba? Kahit anong ganda ng belt mo, kuya, kung yung tiyan mo nakaganyan, hindi nyo may tatago. Di ba? Ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin mga kababayan eh, lalong-lalo na yung mga may edad na at saka katulad ko na may tiyan. Pag kayo may edad na at may tiyan, syempre, wag na ho natin ipagyabang yung mga sinturon natin, ha? Kasi, kahit anong pagmamayabang natin sa sinturon natin, kung ganyan na ang ating katawan, nakakahiya na. Diba? Hindi ibig sabihin yan, pagka nagsuot ka ng sinturon na maganda at mamahalin, gaganda at sexy ka na. Tama, mali? Diba? Hindi, ako. Kita nyo yung aking sinturon ko para patunayan sa inyo. Yung sinturon ko yung nabibiling tigsi 50 pesos. Alam nyo ho itong sinturon na ito? Ito, tip ko lang ho sa inyo to, ha? Hindi, tip ko sa inyo to. Tandaan ninyo, pag kayo magsisinturon, ganitong sinturon ninyo, papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan o. Plastic na plastic. Alam mo kung bakit? Maganda ito, ha? Una-una, wala na itong tinutusok-tusok pa, di ba? Yung para sumaksak yung gaganto mo lang yan. Iipit mo lang, ganun, ayos na, di ba? Pangalawa, pag bumabiyahe ka, di ba? Sa pagbabiyahe ka, aeroplano ka, laging patatanggal sa'yo yung sinturon mo kasi tutunog ka pa rin. Kahit nailapag mo na lahat ng cellphone mo, kahit nailapag mo na lahat yung laman ng bulsa mo, pero since nakasinturon ka, tutunog yan. Tama, mali? Pero pagka ganito, sinturon mo, walang tutunog kasi plastic to, di ba? Tama, mali? Di ba? Utak lang yan yan, Louis Vuitton mo. Pag pumunta ka ng ibang bansa dyan, tutunog yan, sigurado. Tutunog yan. Alam mo anong tunog? Peke. Ay, hindi peke. Sigurado naman ako hindi peke yan. Mayaman nga yan si Bishop di ba? So, hindi peke yan. Yung kanyang Louis Vuitton, hindi ko alam kung magkano niya nabili yan, pero ang market price niyan ay 37,000. Grabe, pambira. Ang bira. Ito pa. Susunod. Dahil dyan, ito naman, yung relo niya. Ay, iba pa pala to. Yung kotse niya. Yan. Alam mo ang problema dito kay Bishop, ang hilig kasi mag-post eh. Sabi niya dito, my new baby took the place of my C63 AMG, V8.
This is a smaller version of 4-cylinder 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Yan. Napapala mo kasi sa pagyayabang mo, sir. O, di ba? Napala mo sa pagyayabang mo. Tandaan ninyo ha, ito'y isang congressman at isa itong bishop. Pambihira, oo. Pambihira ka talaga, Congressman Bishop. Next. Ito, ang Rolex niya, ang tinatanong dito kung sky dweller ba yan? Magkano ang halaga? Anak ng wewe, 2 million? Grabe naman yan. Sorry ako kasi talaga, pasensya na Hindi talaga ako, hindi ko nga maintindihan sa mga taong nagsusuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras dyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo. Magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi, ayan o. May fitness siya. May fitness. Importante sa akin yan. Para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo. Gago! Totoo. Sinisigurado lang natin ha. Pero, totoo naman. Di ba? Ito, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano-ano pa nandyan. At least notification, at least sigurado kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan, biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung relo. Di ba? At least may gamit. Yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan. Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga 2.5 million. Ay pambihira naman di ba? Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo. Sir, ganyan po ba ang pagkabili ninyo dyan? 2.5, 65,923. Grabe naman, sir. Ito pa. Not one, but twice. Thrice and 4 times. Ito naman. Rolex Blue Submariner. Grabe Submariner 2.7? Ay grabe, ano ba yan? Gago! Grabe naman yan, 2.7. Motor na yan Pambira. Ay grabe naman yun, 2.7. Ulitin nga natin yun, ano ba yun? Nasaan na yun? Nawala Wait. Ayan Ay hindi, ito. Grabe 2. Naku. 1,000 Hindi. Seryoso, 2. Sorry grabe naman yan, 2.7. Ang lupit. Ito pa. Hindi lang isang sasakyan meron si sir. Meron pa siyang Cadillac. Cadillac nice to be casual once in a while. Knock doon tutsang kalabaw, sir. Para bagang ang dating ito yung simple kong sasakyan. Humanly depending on my bulletproof Escalade. Escalade pala. But totally dependent on my Lord. Wow. Dependent on my Lord pero bulletproof ang Escalade. Ginamit mo pa si Lord talaga. Ay grabe naman. Alam mo sabi nga nila, sabi nila, dalawang klase lang ng tao. Mga nagpapagamit kay Lord o yung nanggagamit kay Lord. Yun ang tanong. Sige nga pakisagot niya po ako dyan sa baba. Dalawa lang po ng klase ng tao meron sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya, matindi yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo bakit. Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo ha? Ito pa Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Hindi, grabe 18.5. Ano to? 18.5. Grabe.
18,580,000. Grabe. Ang gulo mo, Banat Bay, ha? Hindi, grabe, di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, Banat Bay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng congressman o di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit pikit ka lang, Banat Bay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic, no. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, Banat Bay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Ikaw po ng kanyang church, mga membro niya, masama ba yun? Maging mayaman? Hindi ako sasagot sa inyo. Baka sabihin nyo, ako pa sasagot Hindi akong sasagot sa inyo. Ha? Hindi ako mahilig sumagot Ito, isasagot ko sa inyo. Ito, basahin natin. Republic Act 6713, Section 4. Letter H. Sa iba, letter H. Letter H, simple living. Tandaan natin ito Republic Act 6713, Section 4. Hindi ito suggestion. Hindi ho ito advice. Ito po'y batas. Batas po ito, mga kababayan, Batas po. Okay? Ito daw ang code of conduct ng mga public official. Public officials and employees and their families. Tatlo yan. Yung mismong opisyal, yung empleyado, at yung kanilang pamilya shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Magkano lang ang income ng congressman? Depende, Banat Bay. Legal ba o yung illegal? Kasi magkaiba yun Sa legal, wala pang 300,000 siguro yun. O mahigit kumulang kasi presidente 300,000 So mahigit kumulang 300,000 din yung kongresista maximum na, di ba? Kasi nakasulat dito appropriate to their position and income. Sige, i-times natin sa 3 milyon, okay? 3 million, okay? Divided by 300,000, 300,000, okay? Ayan. Ilan 'yon? 300,000 kasi, naku. 3 million and 300. Di-divide ko na nga ito naman divided by andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Isipin mo, 10 buwan ka nagtatrabaho para lang makabili ng isang relo, hindi ka na kumakain. Antakin mo yun Just to buy 1 Rolex. Okay, kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo pambili ng relo. So what do I mean by that? You're not living appropriate to your position and income. Unless merong iba pang pinanggagalingang pera, hindi lamang sa sahod mo. Second sentence, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Sagutin niyo ako, mga kababayan. Sagutin niyo ako. Ako, nagtatanong lang ako ng maigi dito, Nagtatanong lang ako ng baka sabihin niyo ako Ito, anong tawag mo diyan? Kayo sumagot, Kayo sumagot, hindi po ako. Yan po ba ay extravagant or ostentatious? Ano ba ibig sabihin ng ostentatious? Oy Siri. Ano nga? Wait. Ostentatious. Ayan ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa dictionary ni Google, ay characterized by vulgar,
or pretentious display. Naku, kahit nga pretentious lang eh. Ayaw ng batas. Designate to impress or attract notice. Ibig sabihin daw, hindi ka dapat makaka-attract ng notice o magpapa-impress with your wealth bilang isang public officials. Tanungin ko kayo mga kababayan, ang pagsuot ba ng sinturon ng Louis Vuitton, iyan po ba extravagant? Comment nyo sa baba, yes or no. Yan po ba ay ostentatious? Ibig sabihin, nagdi-display ka ng iyong pagiging nagpapa-impress ka? Comment nyo lang sa baba. Sige ho, comment nyo. Again this is not a question of if you can buy or you cannot buy. Kasi marami nagsasabi dyan, nung nag-post ako sa isang senador sabi nila, kasi yung relo niya, 2 million mahigit din Tapos ang sagot nung pinost ko yun, sabi nung iba, mayaman naman talaga yung pamilya na yan Mga kababayan, ladies and gentlemen, it is not a question of if you are rich or not. It is not illegal to be rich. It is not a criminal to be rich. But the Republic Act 6713 Section 4, letter X, says, do not display, do not be extravagant or ostentatious. Yan po ay hindi suwestyon. Yan po ay batas. Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious, pati yun, sosyal second question. Ayan, tanungin ko kayo, hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yon, basta hindi mo lang tsuktsakin. Kasi kung may asawa ka, masama yon. Pero kung hindi naman, wala kang masawa, walang problema. No? Pero gayong paman, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? Ano? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant? And is this a display of wealth? In any form. Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Eto. Sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Eto pa, pagpo-post nito. Again hindi ho natin sinasabing masama o illegal na magkaroon ng bulletproof na sasakyan. Hindi yon. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Wag mo nang i-display. Pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit na galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali? Di ba? Double standard ang tawag sa ganyan. Kaya nga may sagot po dito si si Marcoleta ito, pakinggan si Marcoleta. Papakita ko lang sa inyo. Ito. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto di ba? Bago mo invoke yung public trust, public offices, public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise that trust. Di, ayaw mo igalang Ba't Office of the President ang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta ditong paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamayari o wealth is simply saying na itong si Abante ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta,
pati doon sa pagja-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidential funds, ang daming ganito-ganito. Even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President, which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno.